Mahigit kumulang 1 milyong pasyente at mga pamilya ang kasalukuyang nakikipaglaban sa sakit na Myelodysplastic Syndrome o mas kilala bilang MDS. Ang taong may MDS ay maaaring magkaroon ng leukemia. Dahil ang gamot para sa nasabing sakit ay patuloy pa rin tinutuklas, ang pelikulang ito ay alay sa mga pasyenteng may MDS, gayon din sa kanilang pamilya na umaasang mahahanap pa nila ang lunas para sa nasabing sakit. Pasensya na kung ngayon lang ako. Kasi naman, nakatulog ako kanina sa bus eh. May gusto ka ba? I-order na lang kita. Hindi na, ako na lang. May gusto sana akong ibigay. Ako mismo ang gumawa, kaya lang nawala kanina sa bus. Talaga? Sunmi, may sasabihin ako. Ano yun? Sige lang. Ayoko na.
Si Tony, tingnan mo. May problema. Ngayon dapat ang palit ng tubig nito, di ba? Oh, bakit? Kunin mo yung concentration meter. Pihi ka ng isang yan. Fighting fish kasi ang mga beta eh. Kaya mahirap alagaan. Sila kasi yung uri ng isdang mas gustong nag-iisa lang. Kaya malungkot sila. Kaya naman, mahirap din silang isama sa iba pang isda. Kasi tsak na mga away lang sila. Hoy, ikaw! Ikaw na kumakain ng noodles! Bakit ba pala ang tingin mo sa akin? Eh, hindi naman. Nagustuhan ko lang yung tunog dyan sa bag mo. Nasira ba ang cellphone mo? Anong pamagat ng kanta? Kasi nagustuhan ko talaga eh. Kuya! Kuya! Kuya, gumising ka! Kuya, huwag mo kaming iwan! Kuya, gumising ka! Kuya! Kuya! Papa! Kasi natatakot ako eh. Kung ano na mangyayari. Uy! 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 Huwag mo sabihin magpapakamatay ka. Pwede ba? Huwag naman dito. Sabi mo, bakit nariyan yan? Ano yan? Oy! Grabe, ang lamig! Kailangan ng tulong. Sir!
nagkape ka na? Ako na, ako na lang. Ikaw, nagkape ka na? Alam mo naman bawal sa akin ang kape. Teka, bagong pabango mo, no? Dolphin yan, ano? Ikaw talaga, ang galing mo, ha? Alam na alam mo, pagkakaiba na kami ng pabango, eh. Masyado mo akong pinabibigid, ha? Kumusta ang lakad mo kahapon? Kahapon? Okay lang. Paano namang okay lang? Samantalang kahapon, sabik na sabik ka umalis dito dahil sa ginawa mong pabango para sa kanya. Bakit? Hindi mo nagustuhan? Hindi ganoon. Nawala kasi yung pabango eh. Yung mga ginawang test sa'yo, okay naman. Pero mababa ang blood count mo. Kaya kailangan palagi kang umiinom ng mga gamot. At ingatan mo magkasipon. Ay, salamat naman. Paano daw? Maraming salamat ulit. O kung di ka pa kumakain, mas makabubuting sumubay ka na sa akin. Baka po kasi mahuli ako sa trabaho. Siya nga pala, binisita niyo ba kailan lang ang papa ko? May nakita kasi ako mga bulaklak nung huling bumisita Oo, ako. binisita ko siya kailan lang. Para alalahanin lang siya kahit paano. Para po sa inyo to. At ilagay niyo po ito sa kotse niyo. Pinalago ko po ito sa trabaho ko. Daphne yan. At alam niyo ba? Napakabango niyan. Sige po, maraming salamat. O dahan-dahan lang. Baka Apa. tumulo sa dami. Ano yan? Langoy pa. 20 laps pa ang gawin mo. Sangho. Maupo ka muna. Halos sabay tayong nagsimula sa gawain ito. Ako ang naging coach ng swimming team. At ikaw naman naging substitute player. Natutuwa ka ba sa pagtuturo mo sa mga bata? Kamusta naman? Hindi ko naman ginagawa to dahil nakakatuwa eh. Bakit ikaw? Ganun ka ba? Nabalitaan ko na may job offer ka. Okay ang pagiging aquarist. Malaki ang kita riyan. O sa bagay, hindi na rin naman tayo mga bata eh. Kailangan natin ng seryosong trabaho. Ituloy mong gusto mo. Para mabuhay ka. Mahirap din namang ito na lang lagi ang aasahan mo, di ba? Sa totoo lang, wala naman akong problema rito eh. Huwag mo akong pakialaman. Hindi ka pa ba mag-aasawa? Isipin mo rin ang iyong mga magulang. Sige, pag-iisipan ko yan. Kapag nag-asawa ka na lang ulit, buti pa, maiwala kita. Huwag mo akong tatanggalin. Kapag ginawa mo yun, sa bahay mo ako titira. Okay?
Kanino kaya ito? Hanbul Perfume Laboratory, Kim Sunmi. May tao ba riyan? Tao po? Ano ba yan? Ay, Diyos ko naman. Teka, sino ka ba? Hindi mo ko natatandaan? Kahapon, dun sa may ilog? Mabuti naman buhay ka pa! Oo. Buhay pa ako. Ito kasi, nakalimutan mo kahapon. Gabi na nagtatrabaho ka pa? Oo eh. Paano mo nalaman to? Nakasulat dyan sa kahon eh. Importante siguro sa iyong larong yan, no? Talagang may pangalan mo pa eh. Tatawagan na lang sana kita eh. Pero nagpunta na lang ako. Mister, alam mo hindi ito isang laruan, kundi music box. Abat... Sabi na music box to eh. Di ba? Oo. Galing, no? Sige na. Iwan na kita. Sige. Okay. Sandali, oy! Hmm? Gusto mo kumain muna tayo? Ano ito? Lugaw? Ayaw mo? Hindi mo ba gusto? Ano ba ito? Parang laboratorio? Isa kasi akong perfumer. Lumilikha ako ng scent para sa mga pabango at ilang cosmetics. Perfumer. Ganda naman ang trabaho mo. Anong ginagamit mong shampoo? Gusto ko lang malaman kasi kakaiba yung amoy eh. Saka masyado akong particular sa mga amoy. Kasi nga bahagi yun ng trabaho ko eh. Hindi ako nagsishampoo eh. Sabon lang ang ginagamit ko. Gumagawa ka rin ba ng sabon? Salamat sa'yo. Sa music box. Mahalaga sa akin yun, alam mo ba? May pasa ka. May nakaaway ka ba? Hindi, bali wala ito. Masyado lang sensitibo tong balat ko. Patingin ang kamay mo. Ginagamit ito ng mga professional athlete para mabilis ang paghilom ng pasa.
tutuloy na ako. Maraming salamat ulit. Ingat sa pagmamaneho. Sige. Teka, pwede bang patingin din ako ng kamay mo? Kamay ko? Kamay mo. Minsan nga kaya at mag-isipang ang kamay mo. Parang kamay din ng papa ko. Anong sabi mo? Wala. Sige na. Magkikita pa naman ulit tayo, no? Siguro. Oo naman. Tutuloy na ako. Lola? Lola? Gusto mo ba ng kimbab? Ilang rolls? Mga 20 sana, Lola. Sige, dito ka lang. Teka, totoo ba to? Teka, ikaw si Sonia, di ba? Akala ko naman nakalimutan niyo na ako, Lola eh. Natatandaan niyo na ako ngayon. Oo. Napakaganda mo na ngayon at ang tangkad mo na. Patingin nga. Ibang-iba ka na. Ay, Lola! Lola? Miss, alam mo ang ganda mo eh. Nang bata pa ako, madalas kaming magpunta ni Papa rito para mamingwit ng isda. Ayan, yung hiling mo. Uy, salamat ah. Ang tagal ko nang hinahanap to eh. Isang kopya lang pala meron nito. Teka, kamusta ka naman dito? Tinatanong pa ba yan? Alam mo naman kung anong lagay ko eh. Nauwi na sa leukemia ang sakit ko. Kaya malala na to. Kung hanggang kailan ako, hindi ko alam. Pwede mo nga yung tawag sa sakit ko eh. Hirap na akong bigkasin pa. Myelodysplastic syndrome ba yan? Ano pa ba? Susi ng kotse. Di ba gusto mo yun? Gamitin mo muna ng ilang araw. Talaga, Jun yun? Ipapagamit mo sa akin? Oh. Oh.
Oh, dahan-dahan. Ha? Sabi ng dahan-dahan eh. Ako na nga. Mr. Lee, may dumating kang bisita. Bisita? Opo, isang babae. Bilisan niyo na ho. Kasi halos kalahating oras na siya naghihintay sa inyo. Uy! Anong uy? Magsanay ka. Galingan mo, ha? Oh, kasi naman, miss, hindi ka pwede sa lugar na ito. Pasensya na. Babayaran ko na lang lahat ng to. Hindi ko talaga siya nasadya. Pasensya na ulit. Anong problema riyan? Eh, natapong kasi lahat ng huli ko eh. Dahil nabangga niya ako kanina. Naghalo na tuloy yung maliliit at malalaking huli ko. Hindi naman problema yan eh. Gawin mo na lang ulit. Ano ko ba naman? Halos isang oras kong ginawa ito, no? Tapos ulitin ko ulit ang paghiwalay ng mga ito. May oras ka ba? Pwede mo akong tulungan? Ang galing mo naman maghiwa niyan. Akala ko ba matutulungan mo ako rito? Sana tinawagan mo muna ako. Iabot mo yung islang nariyan. Alam mo, matagal ko nang ginagawa to, kaya gamay ko na. Sakasanay na ako sa lansa ng isda. Ayos lang ba sa yung lansa nito? Kaya ba malansa ang kamay mo dahil sa mga yan? Ganun nga. Pero lagi naman ako nag-uugas na mabuti ah. Yung amoy ng kamay mo? Parang amoy ng kamay ng papa ko noon. Madalas kasi siyang mangisda habang ako naman natutulog. Gustong-gusto niyang nangingisda kami noon. Sa tuwing uuwi kami, ang dami-dami naming huling isda. Tapos iluluto namin. Kaya naaalala ko, yung namayapa akong papa sa'yo. Dahil sa amoy ng kamay mo. Patay na ang papa mo. Siguro masyado siyang napagod sa akin noon. 11 years old ako nang namatay siya. Ang mama ko naman, namatay rin pagkapanganak niya sa akin. Teka, yung music box na dala mo, bigay sa akin ng papa ko yun. Unang regalo niya sa akin yun. Kaya para sa akin napakahalaga nun. Dahil alaala yun ng papa ko. Mahalaga pala sa yung music box na yun. Eh, ba't ganun ang itsura nun? Alam mo, matagal ko naman gustong ipaayos yun eh. Kaya lang ang dami ng parte na kailangan palitan para maayos uli. Kaya hinayaan ko na lang na gano'n. Saka ako na lang ipapagawa siguro. Ayan. Tapos na ba tayo? Pwede rin ba akong sumamang magpakain ng isda? Ha? Hmm? Heto, kain na. Heto, to. Ayan, sige. Isa pa. Baka naman itulak muli ako ha. Ba't naman? Yan ang naisip mo sa akin. Wala akong magawa eh. Maglaro tayo ng word chain. Magkakapi lang ako. Sige ba? Either. Mister? Bakit? Sa akin ba? Ayaw mo? Gusto mo mamasyal bukas? Pakipot ka pa eh. Hi, Sumi. Hi!
Hindi ka ba papasok? Ha? Papasok? Papasok ako. Okay lang ba kung bibili muna ako ng makakain natin? Prutas o maiinuman lang? Tapatin mo nga ako. Ikaw ba mahiyain ka ba o sadyang manhid ka lang? Sabihin natin kinakabahan lang ako. Pero huwag kang mag-alala. Papasok ako. Kung ayaw mo pumasok, edi wag. Teka, uy. Hindi naman sa... Ang talino mo magtampo nito. Oh. Oh. May betta fish ka? Matagal mo na tong alaga? Ang cute, no? Siguro mga 3 taon na yan sa akin. Bakit? May nakikita ka bang mali? Wala naman. Wala? Pero para kasing meron eh. Alam mo, minsan, lagi kami nag-aaway niyan. Minsan lang. Dito ka lang ha, magbibihis lang ako. Kotatsu? Myelodysplastic syndrome? Sunmi? Hindi ka pa ba tapos magbihis? Sandali. Pwedeng ipaliwanag mong ibig sabihin nitong nasa card? Sangmo. Parang... Sige, kami nang bahala sa kanya, sir. Sige na. Kumusta siya? Okay lang po ba siya, Dok? Sino ka? Nagkataon lang pong kakilala ko siya. Ano po ba talagang kalagayan niya? Dapat ko bang sabihin ang lagay niya? Sa isang taong kakilala lang naman siya. Kaya ayos mo na lang, ha? Okay? So, Mahal ko siya. Kaya kung pwede sabihin niyo na sa akin ang kalagayan niya. pinapatawa mo naman ako eh, ha? Tingin mo kaya sasabihin kong lagay niya ngayon? Dahil lang sa sinabi mong mahal mo siya, ganon? Tingin mo sapat na dahilan yon? At tingin mo dahil mahal mo siya, may karapatan ka na ngayon na malaman ang kondisyon niya? Naisip mo ba yan? Kung ano pa hinihintay mo riyan, halika na! Myelodysplastic syndrome. O mas madaling paliwanag, isang stage bago sabihin leukemia ang sakit. Ang sakit na yun ay kadalasang makikita sa mas nakatatanda na. Bihirang magkaroon ng bata noon, pero si Sunmi, 10 taong gulang pa lang, mayroon na. May ganun din sakit ang papa niya. At yun ang ikinimatay nito. Pero bakit ganun? Para kasing mahirap paniwalaan.
Para namang normal siya. At walang anumang karamdaman. Maaaring normal pa kung pagmamasdan mo siya dahil marahil hindi pa talaga ganap na leukemia ang sakit niya sa ngayon. Pero isa sa mga kaibigan niya na na-diagnose rin ng ganong sakit ay may acute leukemia na sa ngayon. At kung di maoperahan, baka hindi na siya umabot sa susunod na taon. At nasa ganung lagay din si Sunmi. Hayaan mo muna siya manigarilyo. Magkape muna tayo. Hindi ko ba nagsisisi? Sa ate ko? Huwag mo sabihin na lasing ka dahil sa kape. Tigilan mo mga Korean. Pasensya ka na. Kalimutan Huwag mo ka mag-alala, wala naman sa akin yun. Nagtataka lang ako kung ba't bigla mong nabanggit. May problema ba? Wala naman. Wala. Nagtanong lang ako kasi... Dito na ba yun? Pero bakit parang sira yata to? Sandali, nariyan na! Pasok ka. Sandali! Paano? Kasi... Nung huling punta ko rito, nakita kong sira yung kutatsu. Kaya naman, pinakailaman at tinayos ko na. Pero yung siradura mo, medyo may kalumaan na eh. Kaya nagpatawag ako ng maintenance para gawin ito. Para naman safe ka. Ayaw mo nun? Wala ka ng problema ngayon? Kinalitan mo? Pati lock ng pinto ko? Pumasok ka na. Code niyan, 0707. Birthday ko. Palitan mo na lang kung ayaw mo nun. Tungkol nga pala sa sakit mo. Nabanggit na sa akin ni Dr. Cho. Tinakot pa nga niya ako eh. At mula pa kahapon, nagbago ng isip ko. Kahapon? Bakit? Ano bang nangyari sa akin kahapon? Makabubuting sundin na lang natin ang nasa puso natin. Hindi ko alam, Sunmi, kung gaano kalala ang kondisyon mo. Pero kahit na anong mangyari, hindi ako papayag na malayo ka sa akin.
natutulungan na, Miss. At mas sastan ako sa tuwing wala ka sa tabi ko kesa sa nararamdaman ko bunga ng sakit ko. Ang aga mo ngayon ah. Huwag mo akong alalahanan. Kahit paano napapanood kita. 30 minutes pa ako magsasanay, kaya buti pa doon ka muna sa kwarto ni Coach. Okay lang. Oh, oh. Sabi nga nila, laban! Sige na, doon pa na nga muna. Laban! Laban! Uy, salamat. Magkaibigan pala kayo ni Sangu? Mula pa nung nasa middle school kayo? Naikwento pala niya ako sa'yo. Siguro, talagang labis ang pagmamahal niya sa'yo, no? Teka, asawa mo ba yan? Hindi ko alam nakasal ka na pala. Kapatid ni Sangu ang babaeng yan. Baka naman hindi pa niya naikwento sa'yo. Nagkasakit siya noon. Halos 1 taon din. Matapos kaming ikasal. Death anniversary niya nung 1 linggo. Nako. Hindi ko alam yun. Pasensya ka na, ha? Tingnan mo nga naman. Nung 1 araw lang, medyo kakaiba siya. Kakaiba? Nagtanong kasi siya kung nagsisisi raw ba ako na nakilala ko ang kapatid niya. Nakapagtataka nga Parang siya pang nasaktan na mawala yung ate niya. Kaya rin naman siguro hindi ko na ganong binabanggitan tungkol sa ate niya. Malusog palagi. Wala po yun. Kumain ka sa gilid.
Ano ka ba? Bakit nandito ka pa? Wala lang. Hinihintay kasi kita. Tayo na. Para kahit paano, mainitan ka muna. Tayo na. O bakit? Dito ka lang, Sang. Ako na lang muna siguro. Huwag na. Baka hindi makatulong eh. Baka hindi lang nila... Bakit, Sambo? Kailan pa natin gagawin to? Kakausapin ko lang ang mga magulang mo. Wala namang masama, di ba? Hmm? Kumusta po? Magandang araw po sa inyo. Ako nga po pala si Kim Sun-mi. Pwede mo ba akong tumuloy? Medyo kanina pa po kasi ako giniginaw. Hindi ako papayag na makasal kayong dalawa. Minsan na akong nawala ng isang anak. At hindi ako papayag na magkaroon ng isang sakiting manugang. Hindi ko na kaya makakita pa ng isang may sakit. Lalo na kung magiging ikaw yon. Alam niyo, nauunawaan. Hayaan mong ipaunawa ko sa'yo. Hindi mo alam kung gaano naghirap ang kalooban ni Sangmo. Mahal na mahal niya ang ate niya. Gagawin niya ang lahat mailigtas ng ang taong mahal niya. Kaya naman ayoko nang maghirap ang aking anak. Tulad ng paghihirap niya nung namatay ang kapatid niya. Kaya ayoko makasal kayong dalawa. Parang awa mo na. Sige lang po. Ang totoo, naiintindihan ko naman. Sunmi, tama na yan. Talaga bang ganyan kayo? Kanina pa siya nanginginig pero hindi niyo man lang pinapasok. Sana man lang inalok niyo siya kahit na siya. Tayo na. Hindi na natin kailangan ng basbas nito. Wala ka na ba talagang galang? Ganyan mo na ba kami tataratuin? Si Coach Lam. Nang mapagod na siyang mag-alaga kay ate. Ano bang sabi niyo sa kanya pagkatapos? Pinasalamatan niyo siya, di ba? Dahil sa ginawa niyang pag-aalaga at pagbibigay ng pag-asa sa kapatid ko. Pues ganoon din ako. Gusto ko rin maging pag-asa. Para kay Sunmi. At kung nagawa niyo siyang pasalamatan dahil sa ginawa niya kay ate noon, pasensya na. Pero hindi kayo bagay maging biyenan ni Coach Lam. Tayo na. O ano, mahal? Handa ka na? Maganda ba ako? Sobra. Ayoko nang mawalay ka sa paningin ko. Bolero ka. Si Papa yan. At kung nandito lang siya ngayon, siguro sasabihin niya sa'yo, pasensya ka na, Sambo, ha? Kasi hindi normal ang kalusugan ng anak ko. Na kailangan alagaan mo siya ng husto. At tiyak na mamahalin ka rin niya. At ang isasagot ko naman sa kanya, Papa, huwag niyong isipin ang anak niyo. Nandito ako para alagaan siya. Hanggang sa kabilang buhay.
Kain na ba tayo? Luto na to! Kain na! Uy! Teka, yung vacation leave mo, kung hindi ako nagkakamali, patapos na, di ba? Pero pwede pa bang pagkatapos na ng kompetisyon mo ako papasok? Sige na, pumayag ka na. Ano ka ba naman? Marami pa naman ako magiging laban eh. Tinatamad pa kasi ako magtrabaho eh. Pwede bang sa bahay na lang ako? Gusto ko na lang magluto para sa'yo at maging manager ng aking gwapong swimmer. Tigilan mo na nga yung kasasabi ng gwapo. Mas gusto ko nga pagsilbihan ka na lang lagi. Inubo ka? Hindi. Nasamid lang ako. Yun lang. Sigurado ka? Kagabi pa kita narinig na umuubo eh. Sigurado ka, okay ka lang? Huwag ka mag-alala, bale wala naman to eh. Nagpapasalamat nga ako at kahit paano nagawa mo yung pampainit. Kaya hindi na gaanong malamig dito. Hindi gaya dati na parang nasa Antarctica. Wala ito. Simpleng sa'yo. Pero pinanonood kita kanina pa. Ayoko kasing ma-pressure ka dahil nandoon ako. Pero talagang ang galing mo. Siya nga pala. Kumusta ang check-up? Ano sabi ng doktor mo? Ayon? Ubo lang daw yun, sabi niya. Iinom ko lang daw ng gamot. Eh bakit halos 2 linggo na yan kung ubo lang? Ano kaya kung dalawa tayong pumunta kay Dr. Cho para alam ko talaga kung anong kondisyon mo? Hindi na kailangan. Sigurado akong ubo lang to. Kabisado kong sarili ko.
matagal na rin akong espesyalista sa ganitong mga sakit. Kadalasan, marami ako nakikitang maganda. Pero hindi naiiwasang may mga pangit ding nangyayari. At ang pinakamaganda kong nakita ay siyempre ang makita ang pasyente kong masaya sa kanyang buhay. Lalo na sa araw ng kasal nito at sa kabila ng mga problema niya. Pilit pa rin siyang bumabangon ng gusto. Pero hindi laging ganun ang buhay. Nalulungkot rin akong malamang hindi mabuti ang lagay mo. Anong resulta ng eksaminasyon? Ikinalulungkot kong sabihin, Sunmi. Pero masakit mang tanggapin ang lahat. Yun talagang kinalabasan ng eksaminasyon. Na-diagnose kang may acute leukemia. Uy, ano? Patay na ba yan? Nason! Baka buhay yan! Tingnan nga yung kawawa naman. Oo nga, kawawa naman. Papasukin mo ko, kailangan ko siya mag-usap! May pasyente siyang kausap! Dr. Cho, pasensya na ho kayo. Nawawala po kasi si Sunmi, Doc. Dala niya ang ilang damit at personal na gamit niya. Nasaan ho ba siya? Ha, Doc? Gusto ko malaman kung nasan siya. Asawa mo ang pasyente ko. Bakit hindi mo man lang alam kung anong kondisyon niya sa ngayon? Kondisyon? Anong nangyari sa kanya? Sa ngayon, ang mahalaga ay ang kalagayan ng pasyente ko. Kung may sakit siya at iniwan ka, ang tanging gusto lamang niya ay lumayo muna sa'yo. Kaya ako sa'yo, respetuhin mo muna kung anong desisyon niya. Alam mo, Sangwo, makabubuti yun sa inyong dalawa. Buha? Ako ito. Okay ka lang?
Kaya mo yan. Gusto ko mabuhay, Sam. Para naman, mas mapagsilbihan pa kita. Mas mahalin pa kita. Gusto ko mabuhay pa para mahalin ka araw-araw. Namiss kita, Sam. Ikaw pala. Alam ko na kung nasaan siya. Talaga? Pinuntahan ako kanina ng tiyahin niya. Nasa Tongyong Hospital siya. Kung saan madalas siya nagpupunta nung bata pa siya. Eto. Sangho. Kaibigan. Kung makikita mo siya ngayon, baka hindi mo kayanin. Baka iba na ang itsura niya. Ay, nako, hindi ko alam kung tama itong ginawa ko eh. Maraming salamat. Pupuntahan ko siya. Ano bang ginagawa mo rito, Sunmi? Pagod na ako sa kakahanap. Tama na. Sangwo kasi. Gusto kong tatakan mo ito. Sige na. Sangwo, tama na! Tingnan mo ang kalagayan ko! Hindi mo ba nakikita? Mawawala rin ako gaya ni Uho! Pagkatapos ano mangyayari? Maghihirap din ako loob! Natatandaan mo yung pinangako mo nung nasa bus tayo? Na hindi ka na magkakasakit, di ba? Na magiging malusog ka. Natatandaan mo? Pero ngayon nasaan ang mga pangakong yun? Tatakan mo ito bilang katibayan. At pag natatakan mo na, hindi na tayo magkakahiwalay. Kahit kailan. Maliwanag.
Wala pa umakaya. Ano ba hanap niyo, sir? Sir, baka meron kayong ganitong herbal. Huwag mo sabing ayaw mo na. Medyo masakit na ang tiyan ko eh. Sige. Kung ganon, heto, inumin mo naman ito. Ayan. Gusto ko ibang flavor. Strawberry. Akin na nga yan. Ilang lunas pambahay. Vegetarian diet. Teka, ibig sabihin lagi ang dito ang asawa mo? Oo, maliban na lang pag dumadalaw rito ang tiyahin ko. Ang sweet niya. Ang galing ng asawa mo, no? Magkatabi kayo? Minsan sa tabi ng kama ko. Minsan naman, magkatabi kaming natutulog dito sa kama ko. Hindi niya lang alam kung gaano kasarap pagkayakap ko siya habang natutulog kami rito. Minsan niya nakakakita na Sige. Ayaw kang makatabi ang payat na to. Dala mo ba? Naku, pahirapan pang mailabas yun, no? Paabot nga. Naku, ingatan mo yan, ha? Oo naman, salamat sa'yo. May kailangan ka, Sangwoo? Baka kasi gutom na sila. Bibili ako ng makakain. Wag na. Palis na rin kasi kami. Salamat na lang, Sangwoo. Wala nga naman yun. Sige, maiwan ko na kayo. Ayaw niyo bang ako muna mag-alaga sa inyo? Kung gusto niyo po, magpahinga na kayo. Hindi na. Okay lang. Para naman kahit papaano makapagpahinga ka rin. Maglibang-libang ka kahit papaano. Oo nga. At huwag mo na siyang alalahanin. Akong bahala sa kanya. Aalagaan ko siya mabuti. Maraming salamat po, Auntie. Kayo na ang bahala sa kanya. Alis na po ako. Nahihirapan ka na ba? Bakit mo naman itanong? Nagpapakulo ko pa rin ba ng herbal? Bumubuti ba siya? Anong sabi ng doktor? Ganun pa rin. Walang pinag-iba. Pero alam ko, makatutulong yung herbal. Tanda mo, nalalapit na ang laban mo sa finals. National game yun. Kailangan ako ng asawa ko. Kaya naman, baka pwedeng palitan mo na ako. Hindi ko pwedeng babayaan si Sunmi. Siguro naman, naiintindihan mo rin yun. Tama na nga yan.
bahala ka. Bakit hindi ka pa natutulog? Hinihintay mo ba ako? Hindi kasi ako makatulog. Namimiss kasi kita, no? Bakit ang aga mong bumalik? Kung hindi ako bumalik, ibig sabihin hanggang mamaya ka maghihintay sa akin? Ikaw ang hindi nakikinig sa akin. Alam mo, namimiss kita ng gusto. Kapag wala ka, parang hindi ako mapakali. Gusto ko makakita ng niebe. Hindi kasi ako nakakita ng ganoon. Nitong nakaraang taglamig. Alam mo ba ang amoy ng niebe? Ano ng niebe? May amoy naman ng niebe. May amoy siya ng hamog sa madaling araw. At ulan sa karagatan. Laging ganun ang nagiging amoy tuwing may niebe. Halika. Saan tayo pupunta? Gusto mo ng niebe? Salamat, ah. Hindi ko makakalimutan ang araw na to. Okay ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Kailangan natin ng tulong. Tuwang tayo ng tulong. Naku, kawawa naman. Ano gagawin natin? Tulungan natin siya. Ba't siya nagkaganyan? Naku, natakot ka? Okay ka lang ba, miss? Ano nangyari sa'yo? Sunmi! Sunmi! Masyado nang mataas ang white blood cell count niya. At lahat ng iyon ay malignant na. Mas matindi ito kaysa sa naging kondisyon ng kaibigan niyang si Wu-Hu na kapareho niya ang kalagayan na may leukemia rin. Ano ang pwedeng gawin? Ang tanging solusyon para makaligtas ay bone marrow transplant. Kailangan siyang maoperahan kung gusto mo siyang mabuhay. Kailangan pa ba akong lumipat ng ospital? Bakit ngayon pa? Bakit? Nahihiya ka sa kanya? Dahil umalis kang hindi nagpapaalam? Dalawin na lang natin siya pag nagtagumpay ang operasyon. Kumain ka ng gusto para bumuti ang pakiramdam mo. Pero, ayoko na eh. Sige pa, isang subo pa. 3 subo na lang.
Ginagawa kong lahat para makahanap ng donor. Ginagawa ko ito. Nagsisikap ako para masolusyonan ang karamdaman mo. Talaga? Tumitigas na ang ulo ko para sa'yo? Sa kabila ng lahat ng to? Nagpapagamot pa rin ako kahit wala namang pag-asa? Sinusunod kita. Ano mang ipakain mo sa akin, hindi ako tumututol sa'yo. Yan ba? Yan ang matigas ang ulo? Nag-aalala ko sa mga taong mahal ko. At sumasama ang loob ko. Dahil alam kong may iwan kita. Ipinagtanong kita sa bayaw at coach mong sinama. Aghahanap ka raw ng donor. Isang organisasyon nga na tumutulong maghanap ng donor. Maraming salamat, Papa. Patingin nga na iyong kamay. Napakaganda ng iyong kamay. Siguro masyado kang nalungkot na hindi kami dumating sa kasal niyo. Opo, nalungkot ako. Dahil gusto ko rin naman na makasama kayo sa araw ng kasal namin. Gayon pa man, tutoy pa rin ako sa inyong kasal. Pero gusto kong kumapit ka pa rin kahit paano. Lakasan ng loob mo. Ngumiti na lang tayo. Lalo't pag gumaling ka na. Yan lang ang nahihiling ko sa'yo. Wala nang iba pa. Pero Mama, maiwan na kita. Mama! Kung pwede po sana, gusto ko kayong mayakap man lang. Lakasan mo ang loob mo. Magpakatatag ka. Giniginaw ka pa ba? Hindi naman. Mamaya lang, nandito na siya. Konting hintay lang. Mr. Lee! Ako nga. Kinagagal ako kayo makilala. Ako rin. Ikinagagal ako. Pasensya na at sinundo ko pa kasi ang anak ko. Miss Sunmi? Sunmi. Siya nga pala si Mr. Kim mula sa Sharing Foundation ng Japan. Siya makatutulong sa atin sa sakit mo. Ikinagagal ako makilala ka, Miss Sunmi. Talagang natutuwa ako sa inyo. Maraming salamat po.
Malaki ang tulong sa amin ng papa ko dahil nagtrabaho siya sa Japan. Siya nga pala, pagdating natin doon, kailangan ko munang tawagan ng foundation. Nasaan na nga ba yun? Ito. Mr. Kim, pwede huminto rito. Kahit sandali lang tayo. Masyado mahangin dito. Hindi ka ba giniginaw? Gusto ko ang lamig ng hangin. Gusto ko. Mr. Kim, kailan ba huli nagkanyebe rito? Niebe? Ay, nako. Sawa-sawa na kami sa niebe na yan. Alam mo, ang totoo niyan, halos 1 linggo pa lang nang umulan ng niebe rito. Pero huwag kang mag-alala. Madalas na may niebe sa lugar na to. May oras pa naman bago natin makausap ang taga-foundation. Gusto mo maglakad muna? Pwede ba ako maglakad-lakad? Oo naman. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin habang nandito tayo sa Akita. Huwag mo lang tatanggihan yung transplant, ha? Gusto mo maglaro tayo? Magiging okay rin ang lahat. Basta konting lakas lang ng loob. Mr. Kim, gusto kong malaman nyo na natutuwa akong makilala siya. May asawa na ba siya? Talagang ako pa ang gusto mong magtanong nun sa kanya? Naku, wag na. Sandali lang, ha? Itong isang ito ay pinabibigay ng pasyente sa'yo. Daphne yan. Yung mismong pasyente ang nagpalago. Sana magustuhan mo ang halaman na yan. Napakaganda nito. Maraming salamat, ha? Naku, akalain mo yung mahilig din pala siya sa halaman. Ay, naku man, oh. Kung mamalasin ka nga naman. Problema, naplat yung gulong natin, eh. Hindi ko alam kung may vulcanizing shop na malapit dito. Buti pa, dito ka na lang. At hanap ako ng pwedeng tumulong sa atin.
tingnan niya raw kung anong magagawa niya. Masyado na raw kasing luma to. Baka dapat na natin palitan. Para mas maganda. Baka pwedeng pakita ng muli. Sobrang mahalaga kasi yan sa asawa ko. Namana yan ni Sunmi sa papa niya. Yan na lang ang natira sa kanya na pwede niya makasama. Oo, tama ka. Ganun nga. Medyo. Pero matatagalan ang paggawa. Gaano katagal? Medyo aabutin daw ng ilang araw. Maraming salamat. Maraming salamat. Mahal, may isang bagay nga pala akong gustong ibigay sa'yo matagal na. Ibibigay? Pakikuha mo na lang sa bag ko yan. Ito? Buksan mo na. Pabango ito ah. Kailan mo ito ginawa? Matagal na. Gusto kitang sorpresahin. Kaya sa ospital ko ginawa. Pinadala ko kay Jungi ng mga gamit ko sa ospital nung dumalaw sila. May pangalan na ba ito? Ano? Si Snow. Kalagyan mo ng kaunti. Ang ganda. Salamat. Nagustuhan ko. Eh, ikaw, wala akong ibibigay? Yung regalo ko sa'yo, ibibigay ko pagkatapos ng operasyon mo. Talaga, ha? Walang duda, lubhang napaka-espesyal niyan, di ba? Ganun na nga. Excuse me, handa na ba ang pasyente? Sandali na lang. Sandali na lang. Magiging maayos din ang lahat, diba? Mukhang okay naman ang hotdog. Okay. Mabuti yung ganun. Totoo ba yan? Hindi mo ba talaga ako niloloko? Sa pagkakataong ito, maniwala ka sa akin. Ang asawa mo ay ligtas na. Mabuti na ang kalagayan niya. Mahal. Tagumpay tayo. Ligtas ka na. Mr. King, pahiram na ko ang sinyo. Bakit naman? Kukunin ko yung pinagawa ko. Nangako akong ibibigay ko yung pagkatapos ng operasyon. Gusto mo, ako na lang ang kukuha, ha? Hindi na po. Ako na lang ang kukuha nun. Okay. Eto.
Basta niyong mabuti. Inayos ko na yan. Maraming salamat. Walang anuman. Sige lang, diretso lang. Okay. Malamig ng puso mo. Malamig ang katawan niya. Bakit mo siya ganito? Ano nangyari sa asawa ko? Lola. Umukulong sa labas.
Nung isang araw lang, nanaginip ako ng masama. Naglalakad daw tayo sa isang bulubunduking lugar na puno ng niebe. Sa dulo ng daan, at sa kalmadong mong tinig, sinabi mong, ikaw at ako ay kailangan ng maghiwalay. Na ikaw at ako ay may magkaibang landas. Kaya dapat lang na tayo ay magkalayo. Kung totoo yan, hindi ako papayag na malayo ka sa akin. Ni sa hinagap. Hindi ko inisip na mangyayari yun. Pero doon sa panaginip, parang ibang-iba ako. Nakangiti pa ako. At patuloy na nagpapaalam sa'yo. At nagwika pang, pakaingatan mo na lang ang sarili mo. Hanggang ngayon ayaw tumigil sa pagtibok ang puso ko. Pinakamamahal kong Sunmi. Mula sa araw na ito, huwag nating hayaang magkalayo tayo. Kahit isang araw lang. Kahit minsan man. Kahit kailan. Huwag tayong bibitaw sa isa't isa. Magkikita pa naman ulit tayo, di ba? Siguro.